ibinayad, parang kumpanya, capital nito? Dugo mismo ng Panginoon. Sabi ng mga talata, no? Acts 20:20, feed the church of God which he hath purchased with his own blood. And then letter B, Ephesians 5:25, Christ also loved the church and gave himself for it. Letter C, 1 Peter 1:18, you were not redeemed with corruptible things, but with the precious blood of Christ. And letter D, ye are bought with a price. So punta tayo ngayon doon ng lesson natin sa likod. Bakit ito itinayo? Alam nyo, may mga organisasyon na tinayo dahil magbibigay ng tulong sa relief sa mga nasalanta, no? Katulad ng, may mga iba-ibang grupo, may charity, meron namang grupo na, basta ang dami niyan. May mga grupo ng nagmamahal sa mga animals, may mga grupo na tumutulong sa mga ulila, may mga grupo na tumutulong sa matatanda, no? Pero ang simbahan, iba, no? Unique talaga yung reason. Why was it built? It was built for the greatest purpose. And it is to fulfill the Great Commission, Matthew 20:19 and 20. No? Siguro napapansin niyo ako mga kapatid, paulit-ulit yung mga mensahe kasi ganun talaga, no? Importante yan, malaman natin yung Great Commission, nakalagay sa Matthew 28:19, sinabi ng Panginoon, humayo kayo, yun ang inutusan niya yung simbahan, gawin agad ang lahat ng bansa. So, ngayong umaga ito, ginagawa natin yun, no? Tapos, bautismon nyo sila. So, muli natin nabaptize si Sister Cheryl. At marami pa yung mga candidates for baptism. And then, turuan nyo sila na kanilang ganapin ang lahat, no? Nang inutos ko sa inyo. Ito yung ginagawa natin every Sunday school, every Bible study, every worship service. So, punta natin 5 to, no? Letter A, isa sa talagang ginagawa natin to exalt the name of God in spirit and in truth. Tandaan yan, pag Sunday, pumupunta tayo rito, piniprepare natin ang sarili natin kasi magpe-perform tayo. Alam niyo yung perform, kung kayo ay na-expose na sa mga anong tawag doon, mga nagko-concert, ang tagal ng preparasyon nila. Alam niyo, minsan taon niya, nakaplano na, no? Kunwari, iikutin niyo yung buong mundo, merong world tour na tinatawag. Pagka papunta na siya sa Pilipinas, mga 6 months pa lang yan, ina-announce na yan sa television, yung mga ticket, inihahanda na, tapos naka-ready yung, sa ultra gagawin, naka-reserve na yon. And then siguro, 1 month before the event, ginagawa na yung mga yung stage. Ako nagugulat nga ako mga kapatid merong sino ba yung, merong isang mananakbo na Amerikano, nanalo siya ng pinakamabilis na tao sa buong mundo, si Bolt Hussein yata ang pangalan niya. Nabasa ko yung isang quotation niya, sabi niya, naganda ako ng 20 years para tumakbo ng 9 seconds. Yung 100 meters kasi, normally, tatakbuhin ng pinakamabilis siya, mga 20 seconds, gano'n siya, nakuha niya ng 9, world title record siya. Pero, paano niya nagawa yun? 20 years niyang pinagandaan yun. Si Manny Pacquiao na lang Pagka may laban yan, bukod dun sa mga previous na preparation niya, meron pa siyang special preparation for a particular na kalaban. Now tayo mga kapatid, every Sunday, nagpe-perform tayo. At ang audience nga natin, ang Panginoon Samantalang yung, ikaw si Gary Valenciano, o sino, ang audience mo, mga tao. Nagbayad sila, kaya gusto mo silang pasayahin. Sa atin, ang Panginoon ang gusto natin buwalatihin. Yan ang mga nakalagay sa verses, no? Punta natin Ephesians 3:21. Yung iba kasi pamilyar na sa atin, pero gusto ko makita yung Ephesians 3:21. Yung ibang talata, kinukuot ko na lang para mapabilis. But I hope mga kapatid, na-instill sa isip natin, hindi ito simple yung ginagawa natin, hindi ito parang tradition lang, no? May purpose. Sabi ng 3:21 ng Ephesians, unto Him, ang Indian God, no? Big glory. Ay, saan nag-glorify yung Panginoon? In the church. Kapatid, pwede natin i-glorify ang Panginoon sa simbahan, no? Kanino? By Christ Jesus. Hanggang kailan? Throughout all ages. Hanggang hindi bumabalik ang Panginoon, no? Word without end. Ibig sabihin, sa buong mundo yan. No? Nasa liblib na lugar ka, nasa city ka, i-exalt natin ang pangalan ng Panginoon. Tandaan nyo, the reason why God created everyone and everything to glorify Him. Pero nakakalungkot, karamihan ng pinuriit ng Panginoon, hindi kilala ang Diyos. Hindi siya gino-glorify.
Siguro ang percentage ng Kristiyano na nag-glorify, baka 10% lang. Sa isang sama-sama mo na yung mga totoong simbahan, no? Of course, hindi lang tayo totoong simbahan. Marami yan, no? Pero ikumpara mo sa buong populasyon ng mundo, wala pang 10% yan. Oh, mas marami ang tao ngayon sa sabungan kung sa Pilipinas. Yes. Mas marami sa mga beaches, mas marami sa mga sinihan, mas marami sa mga piknikan. So, at least man lang tayo na nakakaalam, kahit konti tayo, ini-exalt natin ang pangalan niya ng sama-sama. Of course, hindi natin inaalis yung pag nasa bahay ka, baka kumakanta ka, nagpipray ka, pero parang sa pagkain din yan. Mas masayang sumamba pag may kasama. Okay? Kaya nga dito, ini-encourage natin yung choir. Kasi dati, baka ako lang ang nagpe-perform, no? Nakikinig lang kayo. Mas maganda kung lahat tayo kumakanta, o kaya may nag-special number. Okay. Sabi ng John 4:24, God is spirit, and they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Ano nyo Hindi natin siya i-worship sa tradisyon lang, sa rebulto, o sa kung ano mang bagay, no? In spirit and in truth. Kumakanta ka, kailangan alam mo na yung kanta mo, nag-worship sa Panginoon. Alam nyo, may mga kantang pang testimony, may mga kantang pang worship. At dito, yun ang gusto nating ma-develop sa church. Ano? Kailangan yung mga kanta natin papunta sa Diyos. Pwede naman mag-testimony pagka kunwari yung tayo-tayo, ini-encourage natin ang bawat isa, pero laging papuri. Okay, letter B. Tandaan nyo, pupunta ako sa church kasi mag-worship ako. Kaya kailangan nakahanda na yung espiritu mo, yung kaluluwa mo. Bago kayo pumunta rito, alam ko yung iba, gumagastos ng kalahating oras sa pag-makeup, no? O pag-gamit. Okay naman mag-prepare ka physically. Pero unahin mong preparasyon yung spirit. Yung nag-pray ka na, gabi pa lang na Sabado, natulog ka ng maaga, huwag ka magpupuyat para pag sa church hindi ka antok-antok, no? Yung bang para active ka nagpa-participate. Okay na, letter B. Isa pang rason natin, binibigyan lang natin, is to expound the Word of God. Ibig sabihin expound, explain, study, wala tayong ibang ginagawa rito eh. Hindi tayo pwedeng mag-worship na walang scripture. Pero tandaan nyo, sa ibang grupo, more on tradition. No? Katulad niyan, yung Halloween na yan, baka may mga churches na may Halloween pa sa church. So tayong, iba yung rason mo. No? Tayo, in-expound natin ang salita ng Diyos. Nakalagay diyan sa mga talata na Acts 2:42, Acts 20:27, Ephesians, siguro sa Ephesians na lang tayo, total nasa Ephesians na tayo nakabukas. Ano? Ang sabi ng chapter 4, simulan ko sa verse 11. Sabi ng Ephesians 4:11, and He gave some, kaya daw may apostle sa simbahan, lalo na yung unang simbahan, and some prophets, prophets yan, yung mga preacher, pastor, no? Evangelists, meron na lang tayo ngayon, mga evangelists, pastors, and teachers. Anong trabaho nila? For the perfecting of the saints. Ibig sabihin ng perfecting, para mapatibay, mapatatag, no? Bakit kailangan? For the work of the ministry, para may katuwang tayo sa pag-fulfill ng Great Commission. Kasi kailangan sa isang linggo, hindi lang yung pastor ang nag-witness. Dapat lahat ng naka-attend, kung ano yung natutunan niya, i-share niya sa iba. Yan yung tinatawag na work of the ministry, no? It is the work of, for the edifying of the body of Christ. Ang simbahan, katawan ni Kristo to. So every time na nadadagdagan tayo ng miyembro, parang lumalaki yung katawan. Pero wag lang dapat palakihin, kailangan patibayin. Paano naman tumitibay? Kahit konti yung miyembro, kung lumalalim sa kaalaman ng salita ng Diyos. O kaya kung nakakonsecrate ang buhay, kung nagiging banal ang patutok sa buhay, yan ang paraan. No? So, lagi tayong maganda. Then, verse 13, ano yung goal natin? Till we all. Minsan kasi, Pastor, may natutunan dito, 3 tao eh. Hindi, lahat dapat matuto. Nakalagay dyan eh. Till we all come, saan? In the unity of the faith. Ibig sabihin ng unity of the faith, yung pare-pareho tayo ng kaalaman. No? Na-discover natin unti-unti yung pananampalataya, tamang pananampalataya. Ano yung pinakamahalagang knowledge? And of the knowledge of the Son of God. Madami nagtatanong sa akin, usually sabi nila, Pastor, di ba nagsiselos ang God the Father? Hindi po yan magsiselos. Kasi ang Diyos mismo, ang may plano, nakilalanin mo yung anak ko. Bakit? Kasi ang Diyos nga naman, Espiritu, hindi nakikita eh. Si Jesus Christ, ang Diyos na nakikita. Yan hindi maunawa ng iba eh. Dahil may katawan si Kristo, hindi na siya Diyos. Well, totoo naman ang Diyos Espiritu.
Pero alam din ng Diyos na hindi siya pwedeng makilala ng taong hindi born again, di ba? Unless a man be born again. He cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan maborn again ng tao. Para maborn again tayo, pinadala niya yung anak niya. Mamaya sa message makikita niyo, apat ang pinakamatinding mission ng Panginoon eh. Although karamihan, isa lang ang alam nila. No? Ang alam ng iba, Redeemer. Totoo yun. Redeemer talaga siya. Tagatubos. Pero hindi lang yun ang mission niya. Ang isang mission niya ay ipakilala ang Diyos na hindi nakikita. Ipapakilala ni Kristo ang Diyos na hindi nakikita. Kaya tingnan niyo verse 13. And of the knowledge of the Son of God. Pinakamahalagang knowledge sa buong mundo, yung makilala mo si Kristo. Dahil pag kilala mo si Kristo, sabay na nakikilala mo na ang Diyos Ama. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sabi niya kay Philip, sabi kasi ni Philip dati sa John chapter 14, pakita mo lang sa amin ng Diyos, okay na kami. Sabi niya, Philip, ilang taon mo na akong kasama, hindi ko pa nakita ang Diyos. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Diyos. Tapos ang nakakakilala sa anak, nakakakilala sa Diyos. Okay? And then, so yun yung second natin, no? To expound the Word of God para ang Kristiyano lumago at mag-mature. No? Ano ba yung kailangan natin? Unto the perfect man, sabi ng verse 13. Alam niyo si Kristo, kaya magandang kilalanin si Kristo eh. Ang tawag ko sa kanya, parang hitting two birds with one stone. Kilalanin mo si Jesus, meron kang dalawang nakikilala. Ano yun? Ang perfect God at saka ang perfect man. Ibig sabihin nun, dahil si Diyos, pag nakilala mo si Kristo, nakilala mo Diyos. Pero kung nakikilala mo si Kristo, nakikilala mo rin ang perfect man kasi siya yung model. So, yun yung pangatlong mission niya, hindi lang tubusin ang kasalanan, pakilala ang Diyos, pangatlo, model natin siya. Pattern ng humanity, ha? Ang padron natin hindi si pastor, hindi si Brother Darwin o si Brother Randy, no? Ang padron natin si Kristo. Kaya sa church, pagka parang si John the Baptist, no? Lagi niya tinuturo tao kay Kristo. Kasi nawala kagad si John the Baptist, namatay siya eh. Hindi nga nakapag-asawa, hindi nagkaanak eh. Pero, yung mga disciple niya, dahil tinuro niya sila kay Kristo, o di, kahit namatay si John the Baptist, nagpatuloy yung mga alagad. Pero alam niya may mga reliyon na nakasentro sa pastor. Ang tawag doon, personality cult. Personality cult. Na dahil strong ang kanilang leader, ang lakas nila. Pero nung nawala na yung leader nila, bagsak na yung organization. Etong sa atin, yung sa church, mga kapatid, si Kristo ang ating pundasyon. No? So yan ang sinasabi ng verse natin. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Gusto natin bilang tao, maabot natin yung naabot ni Kristo. Ano nyo? Bilang nagkatawang tao, gusto natin maabot yung kanyang abot. Kaya ang measure, ano yung bisa na measure dyan? Standard. Ang standard natin, sino? The stature of the fullness of Christ. Kilalanin mo lang si Kristo. At sundan mo lang siya. No? Kaya nga, even sa baptism, kaya ka nagpapabaptize, kasi utos ni Kristo, pangalawa, ginawa ni Kristo. So may dalawang dahilan kaya ka magpapabaptize. Ano? Inutos ni Kristo, at hindi lang niya inutos, ginawa pa niya. So yan yung tinatawag na expounding the word of God. Letter C, to exhort the people of God, talakay na rin natin kanina, in Christ likeness. Siyempre, habang inaaral mo salita ng Diyos, nakikilala mo si Kristo, hindi lang bilang Diyos, tagapagligtas, perfect man. Ngayon, pag ginaya mo si Kristo ngayon, ayan na, madidevelop ka sa Christ likeness. Kung gusto niyo malaman, Pastor, ano ba yung buhay Kristiyano? Sino ba yung totoong Kristiyano? Sa isang salita, Christ-like. Kapag ka nakakahawig mo na si Kristo sa kanyang katawang tao, dapat ang hahawigin natin kay Kristo, hindi lang yung buhay niya, yung salita niya, pati yung kaisipan niya. Tatlo yan eh. Yung mga ginawa niya, katulad ng baptism, nagsubmit siya sa magulang, nagtrabaho din si Jesus, ano yung salita niya? Yung magalang siya. Kahit nagalit na siya, nagagalit lang siya sa kasalanan, pero hindi sa taong makasalanan. Yan ang mga natin mga kapatid, no? Gayahin natin si Kristo. Gayahin natin si Kristo. No? Sabi ko nga sa inyo, si Judas, alam na ni Kristo na yan ang magtataksil sa kanya, pero hindi niya pinahiya. Tinatanong na ng mga alagad, Panginoon, sino ba yung magkakanulo sa iyo? Hindi niya din namin kahit hanggang mamatay. Diyos na siya, hindi siya pwede magkamali kung sabihin niya si Judas.
So, isang lesson sa atin yung bilang mga tao, huwag tayong mag-judge sa tao. No? Kahit na may nakita kang masama, magbigay ka ng benefit of the doubt. O kaya naman, kahit talaga may ginawa ng masama, ang sabi, love covereth a multitude of sin. Hindi ka konsentidor. Ang tawag doon, hindi naman makakatulong kung i-chismis mo yung maling ginawa niya. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong. Ano? So, ang gawin mo na lang, manahimik ka, ipag-pray mo siya. Kausapin mo siya, pwede mo siyang kausapin. Minsan nga, nakakalungkot sa tao buong mundo alam na yung kasalanan niya, maliban sa kanya. Kasi hindi niya alam pala na mali yung ginagawa niya. Maraming taong gano'n. Maraming tao, mga kapatid, huwag tayo mag-assume. Dapat alam niya yun. Ako, umakin pa naman siya sa church. Naku, kala ko nag-aaral ng Bible. Maraming tao, hindi pa nila alam kung ano yung tama at mali, no? Lalo na yung mga bata. Okay, so, Christ-likeness and godly living. Kaya nakalagay sa Matthew 28, yung teaching them to observe. Hindi teaching them to know. Hindi teaching them to memorize. But teaching them to observe. Salitang observe, yung kailangan ginagawa na nila. Hanggang sa gawin na nila kung ano yung natutunan nila. Okay? Punta tayo sa pang letter D. Malapit na po. Letter D. Ang isa pang purpose natin sa church, kaya ito tinayo ng Panginoon, to excite the people of God to meaningful fellowship and Christian service. Alam niyo, no man is an island. Alam ng Panginoon yun. Si Adam na perfect man, nasa perfect environment, nagsabi ang Diyos na it is not good. That the man is ugly. Hindi naman sinabing gano'n, no? It is not good that the man is poor. Hindi. It is not good that the man should be alone. Kahit nasa perfect environment ka, hindi tama, hindi maganda na nag-iisa ka. Bakit? Man is a social being. Man is a social being. Kasi ginawa ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, kahit isa siya, may 300 persona. Dahil kailangan ng Diyos yung fellowship. No? So makita niyo yung padron ng Panginoon. Isang Diyos lang siya, pero sa kanyang katalinuhan, meron siyang 3 persona. Isa lang siya, pero nakikipag-fellowship siya sa Ama. Nakalagay niya sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ibig sabihin nun, mula pa simula, may ka-fellowship na ang Diyos Ama. Sino yun? Ang Berbo. Sino ba yung Berbo? Sabi ng John 1:14, at ang Berbo ay nagkatawang tao. Si Jesus Christ yun. So tayo pang tao, sasabihin natin, leave me alone. Tayo mahilig tayong gano'n, no? Pag may problema ka na, mamumundok muna ako. Hindi totoo yun. Hindi tama yan. Alam niyo, maraming principle na ganito Kahit sa reliyon, ginagawa nila, para maging banal ako, magmumunghan na lang ako, pumunta sila sa bundok. Nag-iisa. Pwede yun for a temporary time. Katulad ng ginawa ni Cristo, 40 days maximum. Pero yung buong buhay mo, mag-isa ka, hindi pwede yan. Matatalo ka ni Satanas, ano? Now, kailangan mo ng ka-fellowship. Now, kaya ng pastor, pag may ka-fellowship ako, ang dami nilang kahinaan Tanong ko, ikaw mo, wala kang kahinaan. Alam mo, minsan kung makapagsabi yung iba, ayoko dyan sa church. Ang daming ano dyan, ang daming plastic, ang daming chismosa, ang daming ganito. Sabi ko, wow. Parang perfect siya. Pero ang perfect, wala talaga. Wala yan, no? We need each one. So ito na yung letter D, kailangan natin ng ka-fellowship. Kaya meaningful fellowship. Ang ibig sabihin ng meaningful, yung sa tamang ginagawa. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit maraming bisyo Inuman, sugalan, diskuhan. Alam mo kung bakit? Kailangan ng tao ng ka-fellowship. Kaya lang, ginagawa niya sa maling paraan. Kasi walang option siya Kaya importante maitatag natin ang simbahan na to. Para yung iba, magkaroon sila ng option na gusto ko ng ka-fellowship Gusto ko ng ka-fellowship Meaningful. Nasa Panginoon, no? Tingnan natin. Siguro makikita natin yan sa 1 John, chapter 1, verse 3. May konting oras pa naman tayo. Ang sabi ng 1 John 1:3, that which we have seen, sabi ni John, si Apostle John to, hindi si John the Baptist, yung nakita namin at narinig, declare we unto you, pinakikilala namin siya sa inyo kasi kami nakita namin siya, narinig. Para that you also may have fellowship with us. Para maka-fellowship natin ng tamang tao, kailangan makilala rin nila si Kristo. Ano pa? And truly our fellowship is the Father.
And with His Son, Jesus Christ. Ang ganda, di ba? May ka-fellowship ka na kagad pag pumunta ka sa church. Unang-una, kung gusto mo ng perfect, nandyan si God the Father, nandyan si God the Holy Spirit, and God the Son. Verse 4, "And these things we write unto you, that your joy may be full." Mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, may tamang fellowship ka, solve ang buhay. Hindi ka na maghahanap ng iba na hindi tama. No? Mamaya nakita nyo, message ko mamaya, John the Baptist pa rin, pero kasama ng Panginoong Jesucristo. Maganda yung may ka-fellowship ka na tama. No? Kahit na madalang, kahit konti, basta tama. Okay, punta na tayo sa last point. Ano pa ang rason ng simbahan? Bakit tinatag ni Kristo? To expand the kingdom of God through faithful preaching of the gospel, soul winning, discipleship, and mission. Bakit expand? Balik ko kayo ulit sa original plan. Ang plano ng Diyos, nung nidakhan niyang tao, kahariyan niya yan. Anak niya yan. Ginawa niya ng anak niya si Adan. Pero inagaw siya ni Satanas. Dahil naagaw yung unang tao, lahat ng anak niya napunta kay Satanas. So kanino ngayong kahariyan ng mundo? Lagi ko inuulit sa inyo yan. Ang buong mundo ay napailalim sa kahariyan ni Satanas. Masakit sa tenga yan, pero ang buong mundo, di ba sabi sa Bible, the prince of this world, si Satan yun. Tapos sabi nga ni Satanas kay Jesus Christ mismo, alam ko, kaya ka bumalik. Aagawin mo ulit yung kahariyan, babawiin mo. Babalik ko sa'yo kapag kalugod ka sa harapan ko. Bakit niya kayang i-offer sa Panginoon kung hindi sa Kanya yun? No? Ang ginagawa naman ni Kristo ngayon, nagtatag siya ng simbahan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya sa Matthew 16:18, "Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia o simbahan, ang pintuan ng Hades, hindi manadaig laban sa kanya." Ano yung pintuan ng Hades? Yung teritoryo ni Satanas, papasukin ng simbahan. Ang simbahan ang pinaka-army ng Panginoon. Aatakin niya isa-isa yan. Bawat tao na nasa-save, nalilipat ng kahariyan. No? Kaya, yun ang salita natin dito, expanding the kingdom of God sa pamamagitan ng preaching, may nasisave dyan. So, winning, individual na kinausap mo, tumanggap sa Panginoon, naagaw na naman kay Satanas yan. Discipleship, napapalinawan siya. Mission, kaya tayo may mission dito. Siguro magbasa lang tayo ng ilang talata, mga kapatid. Romans siguro, pinakamaganda, Romans tayo. Sa Romans, last verse po natin to. Ayan na, nagdatingan na yung mga kapatid natin. Lang tayo. Romans 1:14. Romans 1:14, para diretso na tayo. Sabi po na Romans 1:14, "I am debtor, both to the Greeks and to the barbarians," sabi ni Pablo, "both to the wise and to the unwise." Bakit siya may utang? Pastor, may utang pala si Pablo. Hindi po pera ang tinutukoy dito. Ibig sabihin ito, obligasyon. Kapag ka born again ka na, nagkakaroon ka ng obligasyon sa hindi born again. No? Bakit? "For as much as in me," sabi sa verse 15, "I am ready to preach the gospel to you that are at Rome." So, ang layo kaya ng Rome? Sa Israel, ang layo ng Rome. Nasa Italy na yan. No? Nakita ko na rin po yung Rome na yan. 2 beses na ako nakapunta dyan sa Rome. No? Pero mga kapatid, ang layo niya, pero sabi niya, handa akong pumunta dyan. Verse 16, bakit? "For I am not ashamed of the gospel of Christ," huwag mong ikahiya, "for it is the power of God unto salvation." Walang ibang paraan para maligtas ang tao, no? Hindi good works, hindi pera, hindi religion, gospel. It is the power of God unto salvation. Kaya lang kanino? To everyone that believeth. Pag naniwala ang tao, to the Jew first, and also to the Greeks. Verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Ibig sabihin, ang tao, matatanggal siya sa teritoryo ni Satanas kapag ka narinig niyang ebanghelyo at naniwala sa kay Kristo. Kasi ang nagkukonekta sa tao kay Satanas, kasalanan. Ngayon, yung dugo ni Kristo ang pwedeng makaputol dun sa connection natin kay Satanas. Pagka nagsisi ka sa kasalanan, automatically tanggal ka kay Satanas, gagawin ka namang anak ng Diyos. Kaya lilipat ka sa kaharian ng Diyos. Okay, last verse, chapter 10. Sabi niya, pagka ang tao ay naniwala, maliligtas. Pero paano siya maniniwala? Sabi na Romans 10, may makalagay dyan sa verse 14. "How then shall they call on Him in whom they have not believed?" Tama, si Kristo ang tagapagligtas, pero problema, hindi nila kilala si Kristo.
Alam niyo ba, sa survey, mas sikat si Michael Jordan. Buhay pa ba si Michael Jordan? Nung sikat siya sa basketball, yung Chicago Bulls ba yun? Basta isang group, mas sikat siya kesa kay Jesus Christ. Ang Coca-Cola, isa rin sa pinakasikat. Kahit sa Africa, pag tinanong mo yung mga tao, ano yung pinakaunang lumilitaw sa isip mo pagka Coca-Cola? Ibig sabihin, galing mag-advertise ng Coca-Cola, kahit sa Africa na puro bundok, kilala siya. Pero si Jesus Christ, talagang yung mga tao, lalo na yung mga nasa Hinduism, sino si Kristo, hindi nila kilala. Minsan nga, pati nga sa ating mga Kristiyano, kilala lang natin si Kristo sa ibang bagay, sa pangalan, sa mga ginawa, pero hindi natin alam yung epekto. Tuloy natin, paano sila tatawagan, hindi pa nila pinaniwalaan? How shall they believe in Him, whom they have not heard? Hindi pa nga nila narinig. How shall they hear without a preacher? Kaya ako, prayer ko sa church na to, alam niyo dati nag-pray ako sa Dubai. Sabi ko, Lord, sana po dito sa Dubai, may tawagin kang 15 magpapasto. Alam niyo, eksakto ngayong panahon na to, 15 po yung naging pastor galing dun sa church na yun na sinimulan ko po. Yung iba, missionary, kasama na sila Rondon, Rontamwa, yung iba, hindi nyo pa nakikilala, sina Angelo, pakarami nila, punta sa iba-ibang bansa. Akong prayer ko ngayon dito dahil mas marami babae. Sabi ko, Lord, sana tumawag ka rito ng siguro, mga missionary kahit babae, o kaya, pwede rin namang lalaki magpastor, kahit 5 lang siguro. Maka bigyan tayo ng, bakit? Kasi kailangan ng preacher Paano nila maririnig kung wala mga ngaral? Actually, ang preacher, mga kapatid, hindi lang pastor. Pwede kang preacher na hindi pastor. Pwede kang evangelist. Pwede kang pamisa-misa, nagpipreach, And then, ano sabi sa 15? And how shall they preach? Except they be sent. Okay, kailangan ng isang preacher, meron siyang base na simbahan. May simbahan nag-send out sa kanya katulad namin. So, hindi ka pwedeng bigla ka na lang, alam mo, tawag sa iba, putok sa buho, Bigla ka na lang isang bumaga na, gising ka, gusto kong mangaral, maraming ganyang reliyon. Wala silang pinanggaliang simbahan. Ang plano ng Diyos, may tinatag sa simbahan, dapat ang magpipris galing sa doon sa simbahan na yun na tinatag ni Kristo. Hindi pwede yung bigla ka na lang na gising isang umaga, parang ang sarap mag-preach siya. Kung ano-ano lang pinaghalo-halo ng mensahe. Okay, tuloy natin. How beautiful are the feet of them. Mas maganda rin yung paa ng preacher, the preach the gospel and bring glad tidings of good things. Gusto ko makarating tayo din sa verse 17. Sabi ng verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing. Pero maliligtas ang tao pag nakarinig. Pero pinaliwanag niya sa atin, paano sila makakarinig kung walang preacher? Paano sila magkakaroon ng preacher kung walang simbahan? Kaya itong simbahan na to, alam niyo, hindi lamang gagamitin ng Diyos para magligtas ng kaluluwa, magbaptize sa mga ligtas, gagamitin dito para mag-train ng mga preachers, mga pababae, mga palalaki. So yun lang mga kapatid, medyo na-atrasado na tayo, pero I hope meron tayong natutunan. Bago tayo dumako sa ating mensahe. Okay, tayo muna tumayo. Sa isa na, hindi lang magpagbigay ng oras to, kasi, by the way, pag-pray nyo kami, may atinan kaming conference ni Sister Ramo. Basta may nag-invite sa amin na group, Christian group daw sila, mga missionary dito sa Armenia. I think Amerikano to. Hindi ko pa siya nakita personally, Ni-refer ni Sister Ellen. Sister Ellen, mamaya meron kaming sa Double Tree. Okay? Medyo mahal ang bayad pero nilibre kami, hanggang Miyerkules ito. Pero mamaya magsisimula. So, please pray for us. Sana makilala natin yung ibang kamanggagawa dito. Okay? Let's pray. Salamat, Panginoon, sa oras na binigay mo po sa amin. Kahit na ilang minuto nakapag-aral kami ng Sunday School lesson. At salamat po sa mga kapatiran na nakarating na. Dalangin pa rin namin ng iba pa mga kapatiran na patungo pa lang dito. Nawa ay paratingin mo pa rin po sila para makasama namin sa napakahalagang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat kong ito ay aming hinagdalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat. Sa pangalan po namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. So,